Gusto ay sigurong matulad kay Pokis, kay General Pokis. But anyway, si General Pokis po, kinasuhan ng inciting to sedition, rebellion, kanina po kinaladkad. O diba? Malamang ang susunod mga kababayan na kalad ka rin ng ating mga kapulisan itong si Chavit Singzon for inciting to sedition, rebellion. But anyway, yung sinasabi niyang big revelation, rehas mga kababayan ng kanilang mga akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos kay Martin Romualdez, pati na si Sandro Marcos dinamay nila kasi ang gusto nilang iupo si Sara Duterte. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na si Chavit Singzon? Yung pasabog ni big revelation na sinasabi niya, nauwi man lang mga kababayan sa hamon, gusto niya daw i-debate yung ating Pangulong Bongbong. Ba't papatulan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang isang tulad ni Chavit Singzon? Chavit. Gusto magpapansin mga kababayan, nagpa-press con kanina, ginamit pa yung yung kwento sa Bible. Ayan yung presentation po, Divine Providence niya. Number 40 in the Bible means a completion and a start of a new beginning. 1986, 68 years old na niya si Marcos Sr. Tapos, 2026, 68 years old na din niya si Marcos Jr. 40 years exactly niya. History is repeating itself. Sabay sabi na naniniwala daw siya mga kababayan na mapapatalsik tulad ng dating Pangulong Marcos Sr. ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, history is repeating itself. Ayan ang mastermind daw po, mga kababayan, sa flood control scandal, si President Bongbong tsaka si Martin Romualdez. Grand conspiracy niya ito. Yan po si Chavit. Sabi ni Chavit, ASAP, sinasabi ko ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. Kung anong rason nila na bakit nandyan pa sila sa Malacanang, yun, mag-debate pa kami doon. Sasabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Singzon also wanted a one-time big-time rally at the soonest possible time. At nanawagan siya sa lahat ng members ng society including religious sector, uniformed personnel and members of the left and right to join the gathering. Gusto ay sigurong matulad kay Pokis, kay General Pokis. But anyway, si General Pokis po, kinasuhan ng inciting to sedition, rebellion, kanina po kinaladkad. O diba? Malamang ang susunod mga kababayan na kalad ka rin ng ating mga kapulisan itong si Chavit Singzon for inciting to sedition, rebellion. But anyway, yung sinasabi niyang big revelation, rehas mga kababayan ng kanilang mga akusasyon laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos kay Martin Romualdez, pati na si Sandro Marcos dinamay nila kasi ang gusto nilang iupo si Sara Duterte. Na malamang sa malamang, mga kababayan, ma-impeach uli after na mag-lapse yung 1-year bar sa February 6. Ready na po yung mga magpa-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At yun actually ang ating topic ngayon mga kababayan. Hindi itong sinasabing pasabog ni Chavit na wato si man lang pala. Tama yung ating sinabi the other day. Yung bombshell na sinasabi niya, wato si. Huwag na nating patulan po ang matanda. Sayang ng laway natin sa kanya. Bahala na yung ating mga authorities. At I think under investigation na rin po si Chavit dahil po sa nauna ng rallies nung last year, November, na nagresulta po sa kaguluhan. Ang sabi, parte si Chavit sa nagpundo daw ng mga nanggulo, mga kababayan doon sa rally last year.
So hayaan natin yung mga authorities, mga kababayan, ang gumawa ng aksyon laban dito sa mga abusado na walang tigil na nanggugulo sa atin pong bansa with the objective na iupo po si Sara Duterte. Hindi na sila makapaghintay. Si Sara na may malinaw mga kababayan na mga violation sa ating saligang batas na malinaw na base ng kanyang impeachment complaint. So ang impeachment mga kababayan kay Sara may malinaw na legal na base at may ebidensya. Yung Article 1 halimbawa, conspiracy to assassinate the President. Si Lisa Marcos at saka si Speaker Martin. May public admission ang Vice Presidente tungkol sa pag-hire ng assassin laban kina Pangulong Bongbong, Lisa at Martin. Recorded po, mga kababayan, yung kanyang online press con. Napanood ng buong mundo mga kababayan. At no joke pa. At isa pa, yung sinabi niya mga kababayan, ini-imagine niya yung ulo ng ating Pangulo na tanggalin. Lahat ito ay dokumentado. Yan po, mga pahayag tungkol sa imagining the decapitation ng Pangulo. Isang malinaw na banta sa pambansang seguridad. Ang legal classification niya, betrayal of public trust, high crimes, and culpable violation of the Constitution. Yan I imagine myself cutting his head. Gusto ko tanggalin yung ulo niya. May may action pa siya. Ganon katindi, mga kababayan. So ang ganitong payag mga kababayan mula sa ikalawang pinakang mataas na opisyal ng ating bansa, hindi siya protected speech. Ito ay isang threat assessment issue na dapat dinggin sa isang impeachment trial. Yung Article 2, mga kababayan, sa impeachment, complaint yung malversation of 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Malinaw po sa naging investigasyon yung findings, 254.8 million mula sa OBP. 1,322 fictitious beneficiaries. Walang birth records po. Yung 43.2 million naman sa DepEd, 405 na mga ghost transactions. Sa testimony mga kababayan ng SDO niya, Special Disbursement Officer niya, lumabas na inutusan sila na i-turn over ang pondo sa hindi otorisadong individual. Kay Colonel Lachica, mga kababayan. So malinaw yung violations po. Technical malversation siya. Graft in corruption, plunder, indicator siya, systematic diversion. Ang confidential funds po, may special na protection siya. Pero hindi naman po ito lisensya para mag-imbento ng mga kung sino-sinong mga beneficiaries na lumabas mga chichiria. Mary Grace Piatos. O, di ba? Mga kababayan, hindi po siya lisensya para mag-imbento ng mga beneficiaries. Mga pangalan ng beneficiaries tulad ng ginawa po ni Sara. Gumawa ng mga ghost transactions po para ma-justify yung paggastos ng pondo ng bayan. Pero alam na mga kababayan kung saan napunta. Di ba po? Then yung Article 3, bribery and corruption sa DepEd. Mga kasama niya yung sangkot base sa investigasyon. Si Gloria Humamil Mercado, procurement head. Si Resty Osillas, back member. Runa Catalan, chief accountant. Edward Fajarda, special disbursing officer. Tapos si Attorney Reynold Monsayak, nasangkot sa rigging ng DepEd computerization program. So ang violations po ay paglabag sa Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bribery, saka abuse of authority. Malinaw po ang mga kinasangkutan, mga kababayan na pagkakasala ni Sara Duterte. Kaya yung kanyang hamon I want a bloodbath naging archive. O di ba? Ang DepEd po,
na ipinagkatiwala ng ating Pangulong Bongbong kasi umaasa na magaling siya. Siya yung pinakang malaking ahensya ng ating gobyerno, yung DepEd. Kapag may sistematiko pong nangyayaring suhulan, bribery, sa loob nito, national scale corruption ang usapin nito. Malinaw. Then yung article 4 sa article of impeachment po, articles of impeachment, unexplained wealth at SALN violations. Ito po yung findings. 4 times increase ng net worth from 2007 to 2017 na walang legal income source. 2 billion plus suspicious transaction sa joint bank accounts nina Digong at Sara Duterte. 111.6 million unexplained income from 2006 to 2015. So ang constitutional basis niya, Section 17, Article 11 na ating 1987 Constitution. Ito yung obligasyon mga kababayan para sa pag-declare ng SALN, truthful SALN disclosure po. So kung ang isang ordinaryong empleyado po ng gobyerno natatanggal dahil po sa maling SALN, lalo na po ang isang vice presidente. Di ba po? Mas malaki yung kanyang accountability bilang pangalawa sa pinakang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Then Article 5 ng impeachment complaint, yung pagkasangkot niya sa EJK. Mula sa testimony mga kababayan ni SPO4 Arturo Las Cañas, personal na pag-utos ni Duterte sa assassinations, kaugnay sa Operation Tukhang, mass grave sa Laod Quarry sa Davao. So yung classification niya, gross human rights violations, crimes against humanity, abuse of authority. So itong uri ng aligasyon ay dapat dinidinig po sa isang impeachment trial. Hindi po tinatakasan. Then yung Article 6, destabilization, insurrection, at public disorder. Yung mga act cited mga kababayan, pag-boycott sa SONA, pagdeklara bilang designated survivor siya. Dinesignate niya. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. First time mga kababayan ng isang sitting vice president, ganun katigas ang mukha na i-declare niya yung sarili niya bilang isang designated survivor. Si Sara lang ang gumawa ng ganyan mga kababayan, na isang patunay na walang kahihiyan, wala sa kanyang bokabularyo ang hiya mga kababayan o delikadesa. So other than dinesignate niya yung sarili niya bilang designated survivor, inappoint niya, namuno pa siya sa mga rallies na nanawagan sa resignation ng ating Pangulo, taasang pagtatanggol kay Apollo Kibuloy, pag-utos sa subordinates na huwag sumunod sa subpena, threats of bodily harm laban sa Pangulo, First Lady, at saka kay Speaker. So ang violations niya po, sedition, inciting to sedition, insurrection, obstruction of justice, betrayal of public trust. So ito po ay malinaw na textbook ng destabilization, lalo pat mula sa ikalawang Pangulo, ikalawang pinakang mataas na opisyal ng gobyerno na mismo pag natanggal yung Pangulo, ikaw yung take over, successor. Di ba po? Then yung Article 7, totality of conduct. Ang kabuuan ng mga gawa mula sa banta ng mga leader, malversation, bribery, unexplained wealth, EJK allegations, hanggang destabilization. Ang bumubuo sa pattern na hindi isolated incidents, kundi sistematikong abuso sa kapangyarihan ang ginawa ni Sara Duterte. Tapos may separate case pa siya na plunder, graft at money laundering na final mga kababayan ng mga civil society leaders. Aligasyon mga kababayan ng systematic scheme mula sa mga vouchers, blind certification, encashment, handover, cover-up, AAP officers na walang authority na tumanggap ng pondo. Kaya kinasuhan siya mga kababayan ng plunder ng mga civil society groups.
kasama yung 15 iba pa mga kababayan na sangkot. Then yung alleged 30 billions sa BPI joint account na ang sabi umaabot sa 2 billion pesos na dumaan from 2006 to 2015 kung saan base sa balita na mga lumabas may 193 million na pumasok sa isang araw lang na ang sabi konektado sa isang alleged drug lord na nagngangalang Sami Oy. Walang deklarasyon sa SALN, mga kababayan. So kung mapapatunayan ito mga kababayan sa korte, sa impeachment trial, isa po itong pinakang malinaw na kaso ng unexplained wealth. So, ano ang kaibahan nito mga kababayan kay Martin Romualdez na laging inaakusa ng kampo ng Duterte? At ang latest, yung pasabog ni Chavit Singson na naging wato sila. Inaakusa mismo ang ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Yan the two masterminds, ibalik ang usapan sa flood control. Isinasabit ni Sabit yung ating Pangulo at saka si Martin Romualdez. Magpakita kayo ng ebidensya. Hindi yung puro kwento. Di ba? Ang impeachment kay Sara Duterte mga kababayan, may COA findings, may mga testigo, may mga dokumento, may ombudsman cases, may tinatawag na probable cause. Pero yung mga aligasyon nila, akusasyon laban kay Martin Romualdez, walang COA findings, walang affidavit, walang ombudsman case, walang ebidensya, walang adverse finding mga kababayan. Kaya walang naisampang kaso. So ito mga kababayan ang kaibahan sa facts laban sa mga ingay ng kampo ng mga Duterte. At kasama na dyan si Sabit. Nag-iingay lang po. So malinaw po, ang impeachment laban kay Sara Duterte hindi po paninira tulad ng sinasabi nila. Ito po ay isang mekanismo sa ilalim ng ating saligang batas. Isang mekanismo po ng accountability na suportado ng mga ebidensya. Samantalang yung ingay laban kay Martin, wala man pong laman, walang basihan, at walang kasong tumatayo. Kaya po, kung walang itinatago, dapat huwag umiwas dito sa impeachment trial. Pero alam naman natin, sa dami, patong-patong kasi po yung mga ebidensya. Mula sa assassination threats, recorded po yung ebidensya. Siya mismo yung nagbigay ng ebidensya. Confidential fund abuse, bribery, hidden wealth, DDS killings hanggang doon sa destabilization. Malinaw po kung bakit pinigilan nila ng kanyang mga kaalyado sa Senado yung proseso. Pero I think sa pagbabago ng komposisyon sa Senado, malamang sa malamang, pag natuloy ang trial sa bigat ng mga ebidensya, mahirapan na ma-acquit o i-acquit ng mga senator judges si Sara Duterte. Kaya takot yung kanyang mga kaalyado sa Senado mga kababayan na ipursu yung trial kasi mahirapan sila na magdesisyon ng acquittal. Damay sila. Idadamay sila ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya in-archive po ng kanyang mga kaalyado. But anyway, hintay tayo mga kababayan sa February 6 kasi naka-ready na daw. May idadagdag pa sa 7 articles of impeachment. So baka maging 8 kasi pati daw yung affidavit ni Madriaga isasama mga kababayan sa panibagong impeachment complaint na ipafile laban kay Sara Duterte. So ito po yung kaabang-abang. Okay pa mga kababayan?